Breaking news po mga kababayan. Nako po, Attorney Claire Castro. Ngayon lang po naging malungkot ang kanyang muka, mga kababayan. Tila hindi maipinta ang kanyang facial expression sa balitang ito. Dahil po, sinampahan nga po ng libel ni Kong Lebiste at merong danyos na 110 million. Ngayon po, may rest back na po si Auntie Claire. Panoorin po natin mga kababayan. Tila ito yung pinakamalungkot na facial expression niya sa lahat po ng mga interview. Bakit kaya? Panoorin po natin. Makakapanayam natin mismo si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning, Connie, at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga. Okay, na-monitor nyo ho, siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano man ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidemanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay sa Ombudsman Rimulya. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididemanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise eh. Hindi niya ididemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Leviste Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang Palace Press Officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at ina-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Rimulya sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po, galing po kay Congressman Leviste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano na estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares
sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po. Kasi pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Rimulya, and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Kaya na-explain ko po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo? Okay. At sabi rin po ni Representative Lidiste, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumbaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi yung magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko hindi malakas at dapat ma-dismiss yun. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside court para maayos po ito? O kayo ho ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, di ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yun. Di ba? Kasi nga, syempre, sa mga nasasabi ni Auntie Claire dito, meron din siyang nababanggit kasi kay Lebiste. Ang nangyayari kasi dito, mga kababayan, yan po yung mga komento ha, this is a conflict of interest. Siya po ay tagapagsalita ng Malacanang, then at the same time, nagbablog po siya. So dito mga kababayan, parang lumalabas po na sa pagkakasabi ni Lebiste na kakaroon ng kulay. Kumbaga, pinapasama lalo ni Auntie Claire si Lebiste. Ito yung mga sinasabi. So kayo po, ito po sabi ni Lebiste mga kababayan, ano pong masasabi niya? Ayan, ako'y nasasaktan, pinapalabas ng prangkisa. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin to. Ito po si Lebiste, mga kababayan. Pakinggan po natin kung ano po yung sinasabi niya dito. Ito yung sagot niya. Dito, mga kababayan, nagsagutan ito eh. Ito po. Ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera. Dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Kong Ellen Santos po from Net25 here. Kung linawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo doon nagkakaroon ng... Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila.
gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng USEC? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po na ituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno. At ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong maghusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, ginughost niyo daw sila doon sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit niyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun po ang ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya humihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Ayan mga kababayan, tila naiinggit sila kay Kong Lebiste. Kasi syempre competition nito, yung kanyang produkto na ino-offer ay mababa. Syempre yung mga inggitero na mga sa competitor niya, siya ngayon ang binabakbakan. Ang isa pa mga kababayan, sabi po ng mga komento, hindi sa akin ha, sabi ng komento, kaya ginigipit siya kasi nga, siya po ang nagpasabog sa Cabral Files at siya ay bumabatikos po sa gobyerno ni BBM. Kaya siya binabatikos. Kaya binabanatan siya ngayon ng kanyang mga kalaban. Siya yung iniipit. Imbes nang imbestigahan dito yung flood control, ang ngayon ang nakafocus po na kanilang direksyon kay Lebiste, yung pag-iimbestiga po sa flood control, nadadivert na mga kababayan. Di ba? Ano masasabi nyo walang issue sa flood control. Puro Lebiste, Lebiste. Dito sa solar energy.
Mga kababayan, anong sinasabi ng komento dito? Magbasa nga tayo. Ano ba sinasabi nila? Ito po. DOE kalaban nito. So young yet so corrupt. Alaka. Meow meow 2. Bayaran mo penalty mo sa DOE. Ay, ito mga tangalista ito. Ang yayabang ang mga bata dyan sa... Ang yayabang ang mga bata dyan. Saan niya kaya kinuha yung daang-daang milyon ng pera? Ilang taon lang yan. Politics Philippines, tricks of the trade. Para sa kababayan, lahat ng mga politiko, para sa kababayan. Nako po mga kababayan, mga tangalista yung mga nagko-comment dito. Binabati ko si Kong Lebiste. 'Di ba? Pero para sa akin mga kababayan, sarili kong opinion, ito ay opinion lang. Kaya siya iniipit ngayon dahil siya po yung nagsasabi, meow meow 2. Siya yung batang meow meow. Dito, kaya siya kinakalaban ngayon ng DOE dahil binabatikos niya ang gobyerno. Ano masasabi niyo mga kababayan? This is just only politics. Nasaan yung flood control? Bakit nila binabakbakan si Lebiste? Walang investigation sa flood control mga kababayan. Parang nakakalimutan na. Si Lebiste na ang sentro ng investigation. So ngayon, si Auntie Claire, naninilikado dito. Na tila yung danyos niya, 110 million mga kababayan. Ano pong masasabi niyo po? Ito po ang sagutan ni Kong Lebiste at Auntie Claire na sinasabi, mahina daw ang ebidensya. Yun yung sabi ng Auntie Claire. Para sa akin ako, mahina. Mahina si Lebiste. Mukhang lalaban ito mga kababayan ko At kung umabot ka sa bidyong ito, panoorin nyo po. At ilagay po ang komento, ilagay ang location nyo, abroad man o Pilipinas, for transparency, for better democracy. Mabuhay po mga kababayan, ako si The Wonders Philippines. Salamat sa inyong suporta.